and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na mga tamang balita sa mga oras na ito. Naging matagumpay ang unang araw ng final testing at sealing o FTS ng automated counting machines sa ilang polling precincts sa bansa mahigit isang linggo bago ang 2025 midterm elections. Ito ay ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung saan pinangunahan niya mismo ang testing at sealing ng ACM sa Pateros Elementary School. Sa nasabing proseso, nagsagawa ng end-to-end test para sa mga ACM ang mga electoral board members, kung saan 10 mga botante ang pinayagang ipasok ang kanilang mga balota sa naturang makina. Matapos ito ay mano-mano itong bibilangin at ikukumpara sa resultang lumabas sa ACM at seselyuhan na at itatabi sa Department of Education Supervisor Office na babantayan naman ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines hanggang bago dumating ang Mayo 12. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan namang tamang balita sa mga oras nito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Jasper Barleta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga isyung ligal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programa, Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Capunan with my co-host Jimmy Regalario. Good morning. Siyempre, Sabado, isang oras na talakayan. At napapanahon, ano? Nung isang araw, Labor Day, di ba? Tamang-tama, Labor Day, no? Last week, ang feature natin dito tungkol sa Vatican, no? Yun naman yung kamatayan ng ating Papa San Roma, no? At kung paano yung servant leadership at ay dapat tignan ng mga botante natin, no? Kaya ang tawag sa programa natin, programang Napapanahon. Napanahon. And napapanahon ngayon ang guest natin, no? Kasi Labor Day tayo kahapon. Napansin ko na naayos na yung pananalita mo ng Tagalog. Basta 4 syllables lang. Wag lumampas sa 4 syllables. Kaya natin yan. Okay. Ang guest po natin ngayon ay isang hindi ko sabihin matandang officer na, no? Tunay na manggagawa. Tunay na manggagawa. Siya po ay galing sa, officer po siya ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Okay. Yan, magkakasama yan, yung kanilang mga opisyales, sila Lodi de Guzman, sila Luke Espiritu. Tama, yung mga naririnig natin ngayon. But ang pag-uusapan po natin ay ang labor. Bakit ka, Jimmy? Walang mga kandidatong pinag-uusapan ng labor, no? Meron na sila, si Luke Espiritu, sa si Lodi de Guzman. Outside na yung mga nasa t-shirt niya. Di ba? Ang mga kasi ngayon ang hindi na naintindihan ang campaign is wala nang campaign is yung mga minimum wage, yung cost of living, di ba? Contractualization hanggang ngayon hindi ba sabi ni President Duterte nung presidential promise niya noon
tatanggalin natin ang contractualization. Anong ginawa ng... Sa kaya ng pangalawa sa pinakamalaking porsyento ng mamamayang Pilipino, no? Ang mga manggagawa. Pero hindi tayong labor expert. Yung guest natin, ang labor expert natin. He not only is he with the Bukluran, siya po ay isang magaling na writer. Ang dami-dami po niyang magaling na libro. He also is, apart from being an author, he's a professor and also a lawyer, no? Nagtapos ka ng law? JD pa lang. Okay. And magiging doktor. Hindi nang gagamot ng doktor. Doctorate. Doktor sa papel. Oo, marami siyang issue. Pero for today, we will be tackling labor issues. At gagawin natin itong mga issue na to na napaka-importante, na batayan sa pagpili ng mga kandidato natin sa next election. Good morning. How do we address you po, Professor? Mario na lang po sa pagkakataong ito. Yun ang tawagan ng mga leader ng mga manggagawa. Mario. So magandang umaga ka, Jim, Attorney Lorna, sa mga kapatid na manggagawa, no? Labor Day nitong nakaraan, no? Maligayang pandaigdigang araw ng paggawa. Mabuhay ang mga manggagawa sa buong mundo. Gusto ko lang umpisahan doon sa sinabi nyo kanina. Pag tinignan mo ang ating lokal na eleksyon, no, ang ginagawa na lang ay mga budots, ayuda, tupad. Anyway, pinasasagot sila ng COMELEC. Ewan ko kung may mangyayari doon. Pero yung sabi nga ni Kajime, yung mga vital social issues, hindi na pinag-uusapan. Tulad ng contractualisasyon, yung cost of living, yung numero uno namin pinaglalaban, yung sahod na nakabubuhay. Hindi lang yung sahod na parang saktong-sakto lang, na lagi kang gipit. Hindi po ba? Yung sahod na may ginhawa, may dignidad, para mapaaral naman ng manggagawa ang kanilang mga sukling. Pero tuwing Labor Day, kasi tuwing Labor Day, laging humihingi ang labor force. No? Nakita naman natin yung napakalaking rally ng Labor Day na humihingi ng 2 pesos increase. No? Ito ba ay pinag-aralan ng grupo nyo? No? Kasi ang sagot naman ng administration, no, pag-aaralan natin because 2 pesos ba? 200? 200 pesos ang hinihingi, no? Pero ang sinasabi ng administration, pag-aaralan natin kasi kailangan rin i-balanse, no? Balanse yung interest ng mga employers at saka yung labor force, no? Kasi alam naman natin na yung cost of doing business dito. Kanya lumilipat ang mga ibang malalaking industriya sa cheaper countries na walang minimum wage law, no? Nandyan sila sa Vietnam, nandyan sila sa Bangladesh, sa Cambodia, sa Laos, na wala namang mandated minimum wage law. Paano natin babalansahin yan? Kasi pag nagsarado naman ang industriya, ang mga employers ng mga factory nila, hindi lang underemployment, unemployment ang mangyayari dyan. Ang tingin namin dyan, Atty. Blackmail argument. Blackmail argument. Laging sinasabi, magsasara. Ilabas mo ang financial statement. Pumunta tayo sa SEC ngayon. Magkano ang tinubo mo for the last 10 years? Ang hinihingi lang ng maggagawa, ilinaw ko, no, immediate kagyat 200. Pero batay sa ng IBON, at ng NEDA mismo, ng National Economic Development Authority, para sa isang typical na pamilyang Pilipino, dapat nasa 1.2, 1.3, 1.5. Kaya hindi nga maibigay. Sasabihin, inflationary, may epekto sa ekonomiya. Yan yung posisyon ng Pangulo. O sige, kung hindi pa muna mabigay, bigay mo muna yung 200 para makusyon naman namin yung sobrang pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Di po ba? Yun yung issue namin dyan eh. 200 ba? Mabigat ba yun, attorney? Kung hindi maibigay ang 1.5? O magsalubong tayo, 500. Magsalubong na lang, 500 na lang. Kung hindi kaya ang 1.5, 1.3 o 500, kung compromise muna tayo for the meantime. Hindi pa pwedeng ganun na lang muna. Kasi pag pinag-uusapan ngayon yung inflation rate, ano? Mabigat. Para maintindihan natin. Kasi ikaw political economist ka. Ano ba yung inflation rate, no? Yung inflation rate na yan, miski na sabihin mo i-increase natin, let's say 1.5, 500 or 200 pesos, hindi pa yan sapat na humabol sa inflation rate. Ibig sabihin, hindi nakadagdag
take-home salary nyo kasi sa pagtaas ng bilihin. Tama ba yun? Opo, pero at least, mas lalo naman na na hindi hahabol kung hindi mo dadagdagan. Tama. Di po ba, pamasahe, magkano ang MRT, binigyan lang tayo ng konti, Labor Day walang bayad ng LRT ng Abril at 30 hanggang Mayo at 3. After nun, pumalo na yung, di ba, ito pala ng sweldo ko, pero nagdagdag ka na 5 piso. Pagbalik ko, di 10 piso na yon. Pero ang sweldo ko, fixed doon. Saan mo kukunin na naman yung bagong 10 piso na yon? So, ang hinihingi ng, parang nakikita nyo kung gaano ka parang pulubi o timawa ang manggagawa na humihingi ng kakarampot na aumento, 200 piso, hindi maibigay. Kailangan. Ba't ka nagbibigay ng tupad? Ba't ka nagbibigay ng mga ayuda? Ba't di natin i-institutionalize yan? Kaysa magbibigay ka niyan, di po ba? Di pasok mo na lang sa National Legislated Wage Board across the board, across the nation. Para lahat ng manggagawa sa buong bansa ay makinabang. Yun yung aming panawagan. Hindi yung ginagamit nyo yan. Aminin na natin, ginagamit nila yan sa halalan Pag-election yan. Ano bang ginagawa hindi ba ang mandato ng DOLE, Secretary of Labor, dapat pro-labor? Di ba? Sa labor code natin, kanya sinasabi nga, alam namin mga lawyers yan, Jimmy, no? Kasi pag nagsampa ka ng kaso sa DOLE, sabi nila, hindi kailangan ng lawyer. Kasi labor-friendly ang DOLE. Pupunta ka doon, yung complaint mo, mag-check ka lang, ano ba to? Unfair labor practice, ano ba to? Unjust dismissal, labor. In other words, hindi na ba ngayon? Hindi na ba pro-labor ang Department of Labor natin? Tingin ko hindi naman for the last 3 decades? 3 decades? Sa analysis ko, the last 3, hindi sa... Yung mga maliliit na kaso, yung mga hindi pinasahod ng 6 na buwan, yung mga money claims, yan, tutulungan niya. Pero kung yun, kalaban mo yung mga top capitalists of the nation, ay magtatagal talaga ang kaso mo. Alam niyo naman yan, NLRC, Commission, Court of Appeal, Supreme Court. So you're looking 5 to 8 a decade of case. For the meantime, anong gagawin mo habang inaantay mo yung resolution ng kaso mo? And duplicitous yung labor, at di magpapatalo yung kapitalista. Mag-a-appeal sila, mag-a-appeal. Tama. Kahit panalo ka na. Alam niyo yan, abogado kayo. Kasi sa corporate world, no? Kasi meron rin akong corporate practice, ano? Hindi lang tayong pang-annulment, Jimmy, no? Corporate lawyer rin tayo. Tsaka naintindihan ko yung human resource issue ng mga kumpanya, no? In fact, wag magalit, no? Yung mga arbiters na yan, yung mga DOLE na yan, may retainer yan sa mga big companies, di ba? Kasi miski na matalo ka ng isang kaso, sabi nila it will create policy. Sa kanya hindi sila nagpapatalo, di ba? Gagamitin na yun. Kanina pinag-uusapan natin sa pre-interview na to. Labor code, hindi totoo yung PD 442 na labor code. Hindi, yan ay labor and management code. Niloloko natin ang pag sinabi mo labor code, dapat pabor lahat sa paggawa. Pabor sa kapitalista, dapat labor and management code. Kung ako congressman, ipapile ko yung bill na yan, amendment of PD 442. Don't bastardize the English language. Tawagin natin the thing for what it is. Labor and management code, yes, or capitalist code. Para maliwa, hindi na masakit. May labor code, hindi ho totoo, incomplete. Di ba? Misnomer niloloko mo ang tao. Dapat labor and capitalist code. Para maliwanag. Di ba yung mga ganung pang-aasar mo sa establishmento, di po ba? Yun ang gusto ko sana. Inciting to sedition ata to, hindi si naman, Mario, no? At sa akin lang, calling the animal for what the animal is, based on English law. Sabi labor code. May management prerogative then, book 1, book 2. Nilinaw natin. Isa pang puntong hindi napag-uusapan kasi yung ugat ng disparity, no? Between labor and capital. Ngayon, nagrereklamo rin naman talaga yung capital dahil talagang hindi maayos yung ekonomiya. No? At hirap din sila. Ngayon, silang dalawa, yung labor at saka yung capital, nag-aaway permiyan dahil sa pakiramdam ng paggawa ng labor, sino-short change mo kami. Ang laki ng kinita mo. Pagkarapos, konti lang yung hindi mo kami dinadagdagan ng sahod.
ang hindi naman nakikita yung kapitalista naman, kaya nga nangangapital kami, dahil diyan kami kikita alam nga naman kami magsilbi ng interest nyo. Ang problema, nagkakaroon ng widening, yung paglaki ng gap, no, nitong dalawang sektor na ito, sa kadahilan ng ang gumagawa ng patakaran ay patakarang ginagawang na hindi nagwo-work, na hindi nagsisilbi sa interest ng dalawang sektor. Kasi yung ekonomiya lumulubog Ngayon, hindi mo mapaunlad yung ekonomiya, hindi ito magsisilbi. Siyempre, hahanap pirmi ng lusot yung yung kapital para kumita siya. Hindi naman niya itinatanggi kaya siya namuhunan para kumita para kunin yung profit o yung tubo Ngayon, kung ang atmosfera o yung kalagayan ay hindi angkop dyan sa ganyang hangarin mo, edi magrereklamo ka bilang kapitalista, bilang management o bilang tagapamahala ng negosyo. Ngayon, ang hindi mo naman naisip, hahabulin mo yung yung manggagawa na ganun din yung hinahabol, mabuhay, nakagaya mo. O so, sino ngayon ang gumawa ng patakaran na ganyan ang sitwasyon ng labor and capital? Yung gobyerno. Sistema. O ngayon, bakit hindi ka makagawa ng patakaran na magpapaunlad ng ekonomiya? Kapwa. O bakit, ang tanong, bakit hindi nagdataas ng usapin o ng issue ang manggagawa, no? At yung palagay ko, yan ang pwedeng pagkaisahan ng labor and capital Bakit hindi iwasto yung patakarang pang-ekonomiya? Tama ba yan? Tama. Kanina pinag-usapan natin si Lolo Kiko, dumalo ko doon sa ARCAM, no? Yung sa Caritas, yung may Catholic social teachings Rorum Nebarum, hindi naman tayo tutol sa kapital. Ang nais lang natin, yung mga kapitalista, ituling ang tao bilang kamanlilikha, bilang tao na may kaluluwa, laman, dugo. Di ba? May ginhawa, hindi mo sila dinudusta o hinahamak. Walang nagsabi dito na wasakin ng kapital. Hindi naman pwedeng puro paggawa na lang. Di ba? In the future yung socialist. Kailangan talagang kailangan pa nila magkaroon ng relasyon sa panahon na ito. Kasi ang na-mention mo yung teachings ng simbahan At sabi nga ni Pope Francis, there's nothing wrong with capitalism. Pero intindihin natin yung human dignity. Yung sahod ba na yan consistent sa dignity ng isang bakit tao? Bakit mahal ng mga Pilipino, hindi lang natin ng buong mundo, pero mag-particular tayo, bakit mahal ng mga Pilipinong unionista, ng Pilipinong socialist, Pilipinong komunista, kahit ateista si Lolo Kiko? Napakamanggagawa niya. Lagi niyang pinupuna ang kalabisan at kawalangyaan ng kapitalismo. This dung of capitalism. Tain ng salita yun ng Santo Papa, the dung of capitalism. The dung. Ang dung tayo yun, di ba? Tayo ng baka. Ganun ang ginamit niyang salita sa pagkondena sa kapitalismo. Di ba? Sinasabi niya, igalang ninyo ang karapatan ng mga tao dahil sila ay nilikha din ng Diyos. Yun ang sabi niya, di ba? Kaya kahit yung mga ideolog na extreme, umiyak nung namatay Maaaring hindi ako naniniwala sa Diyos, pero ginagalang ko ang taong ito. Talaga siya yung turo ng simbahan, kasi ang alam nyo lang yung, di ba, katawan ni Kristo, ganun, mga sakramento, mali maraming Catholic social teachings. At binaka ni Lolo Kiko yan, yung mga huli niyang panulat, di ba, sa manggagaw, sa kalikasan, mamamatay na lang, nananawagan pa ng ceasefire sa Gaza. Oo, yung kanyang kanyang Easter araw message. Bago mamatay, isang araw nalawagan pa Ilan ang total number ng ating mga manggagawa sa Pilipinas? Number hindi yung percentage. Yung kung tinatanong niyo unemployment 4.3%, bali meron tayong 2 milyon. Hindi, tinatanong ko yung labor force natin sa mahirap kasi may organized and unorganized 60, ilan ba? Ang sabi sa statistics, based on our population, 62% ang labor force natin. 62% of the total population. At 62%, at tama si Camario,
this January, this year, tumaas ang unemployed ng 4 point something Out of the percent. 62% labor force, ilan yung employed, ilan yung unemployed? Kanya nga. 2.16 million ang walang trabaho. Pero in fact, yung statistics na yan, pag-aawayan pa natin yan, no? Kasi ano ba talaga ang ibig sabihin ng unemployment? Kasi yung Philippine Statistics Office, ang pagkaintindi ko, pag hindi ka naghahanap ng trabaho, hindi ka considered unemployed. Tama ba yun? Pati nga yung ambulant vendor employment bang masasabi yon? Racket lang yun. Pag sinabi mong employment, gainfully, di ba? Tama. Sarili, sa pamilya, sa lipunan. Tama. Kaya Tama ka. nagtinda ka ng fishball for your benefit, hindi trabaho yun. Para lang maiayos mo yung, mailusot mo yung araw. Tama. Pero Pati yung definition din minsan ng NEDA, kagaguhan Hindi, din. kaya isa pang punto, bakit hindi gawing isa sa mga major demands ng labor at ng capital, no? Yan yung mga punto na pwedeng pagkaisahan yung pagtutumpak, yung pagtatama ng mga patakaran pang ekonomiya, ano? Kasi yung usapin tungkol sa labor and ng conflict between labor and capital ay nag-uugat dun sa patakaran pang ekonomiya na nagbabagsak ng ekonomiya na kadalasang ginagamit na dahilan kung bakit hindi maibigay yung sapat na living wage na mabubuhay ng isang tao, ng bilang isang tao, yung manggagawa. At yung manggagawa nagdi-demand perme ng kanyang ng pagtaas ng sahod at pagtaas ng living wage nang hindi naman niya nirereklamo yung patakarang nagbabagsak ng ekonomiya kung kaya't hindi maibigay ng kapitalista yung hinihingi niyang pagtaas ng sweldo. Kailangan ba ng edukasyon din para magkaroon ng parehong paninindigan yung labor and capital? Anong tingin mo dyan? 1950s pa natin problema yan, Kajim. Kaya nga may KME. Diyan galing yung kasaysayan ng kilusan na to Hindi kayo nagtatayo ng industriya nyo. Adi kayo sa export. Di ba? Paano kayo uunlad? Ang nilalabas yung... Adik sa import. Ang nilalabas yung produkto, hindi produkto. Tao, dugo. Tayo numero unong exporter ng tao. Di ba? Ang bumubuhay sa atin is overseas remittance. Hindi ba tama na... It's a shame. Tama. Hindi ba tama na yung 20%, ilang percentage ng manggagawa sa ating populasyon? 20% ba? Nasa labas. Ng nandito? Nandito. Ito 62, di ba? 62% nga, 62% of the population is the labor force. Pero sa 62% na yan, this 2025 statistics, mga 4%, 4 point something percent. Ngayon, maganda yung point mo, no? Yung sinasabi mong blackmail propaganda. Yung sinasabi ng every year, pag nagle-labor, sabihin pag-aaralan natin yan because kailangan, tingnan rin natin yung sustainability ng mga factories natin kung mag-increase ang labor wage, no? Pero tama rin yung sinabi mo, no? Yung observation mo. Pag tinignan natin sa SEC, kung saan sila nagsasubmit ng financial statements. Nagsasubmit sila ng financial statements. Ang kinakain naman nila ay hindi yung kapital ng kapitalismo, no, ng mga ang hinihingi lang ng labor is minimize the corporate greed. I-minimize mo yung profit margin mo. Kasi makikita mo rin yung benefit niyan, happy workforce, happy productivity, wellness mo, happy yung workforce mo. Hindi nila nakikita yung mga benefits na yan. Correct. Paano mo papaliwanag sa akin, attorney? Let's go to the Scandinavian country, semi-socialist nation. Monday to Thursday trabaho. Di ba? Wala lang trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Sa trabaho nila, 5-6 hours na lang. Ang sarap na pangarap niyan. Pero productive sila. That's it. Bakit produktibo? Paano may industriya? Hindi umaasa dyan sa mga palpak na import-export na yan. Teka, mukhang nagtataka ko rin sa statistika na 60% ng population manggagawa. 62%. I don't think so. Di ba? Kasi
yung manggagawa, produkto yan ng pag-unlad ng ekonomiya eh. Habang umuunlad yung mga industriya, yung likas na yaman ay na ginagawang yaring produkto, nagtatayo ng maraming industriya, umuunlad dapat yung bayan. At kung 60% ay manggagawa na, ibig sabihin mas kakaunti na yung magsasaka na nakatali dun sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng mga produkto na ine-export o kinakain. Abay, napakalaki ng 60% ng population. Mali naman Generic yun. Damay dyan ng BPO. Oh. Damay dyan yung sa kaguruan, yung mga profesor, yung DepEd, lahat yan yung dinamay Hindi yan. lang Hindi siguro- to industrial workers. Lahat workers na in general. Yung 60% ng workers, ilan ang industrial? Iyon ang kailangan nating Wala ngang statistics nga. wala. Kasi wala na yung ang ating industrial site na ilimipat na ng Region 4. Wala na sa Valenzuela. Pinasaan ilipat yan kung may national economy. Pag tinasa mo, pag inassess mo yung development process ng ekonomiya, malalaman mo yung mga anong sektor ang umuunlad batay doon sa dami nung nung miyembro ng sektor na alam ba, nanghirap isipin 60% ng populasyon manggagawa. Asan ang industriya ang pinanggalingan ng mga manggagawang ito? Ito mo naman service-oriented BPO, Service yan. Jollibee, McDo, trabaho pa rin yan. Pero hindi industriya yan. SM, hindi industriya yan. Service yan. Yung mga nasa Jollibee, garments, manufacturing. pati mga teachers, mga ganyan, di ba? Pati yung mga intellectual farmers, service. intellectual. Pero it does not create industry, no? Kailangan talaga pag-isipan. Nagtuturo kami Jim, para mag-create ng OFW. Yun ang masakit na katotohanan. No? O para magkaroon ng mga call center or what. Yun na, dinesign na nila ang edukasyon para di maging aktivista mga yan. Kaya maging BPO, magtrabaho na lang sila kagad, wag na sila mag-rally. Yung wag lang di magkaroon sila, ilang beses na rin natin natalakayan dito. Kaya niloloko nila ang curriculum eh. Pero that's beside the point. Ang sinasabi lang, para umunlad, magtayo ka ng industriya. Tama. Para umunlad, sundin mo lang yung definisyon ng kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiya. At ang pag-unlad ng ekonomiya o yung pagpapatupad ng tamang definisyon niyan ng pakahulugan ng kung ano yung ekonomiya ay yung gamitin mo yung resources mo, natural resources, at tunawin mo, magtayo ka ng maraming industriya at yung industriyang yan ang magpo-produce na manggagawa. No, ngayon, ang hinahabol natin ditong definisyon ng manggagawa, yung yung industrial. Manufacturing, yung industrial workers. Garments, wala. Dawa tayo mga iba naman ang industry definition talaga ng mga professional, ng mga... Oo, hindi nila sinaksak na lahat doon. Yeah, para mukhang gwapo yung figures natin. Parang niloloko yung mga Parang yung national budget mo, tumaas yung education, sinaksak yung pati ba naman yung national defense, pinasok din. Talaga lalaki. Yung convention Nako, pinag-usapan mo yung DepEd, favorite topic ko yan, no? Kung paano linustay sa safe house. Anong kinalaman ng DepEd sa safe houses na yan, unaccounted for? But that's another topic for another program. Ito naman, kasi yung punto mo Jimmy, no? Tignan natin kasi bakit nagkakaproblema tayo sa industriya? Kasama dyan yung cost of doing business. Di ba? Napakamahal ng electricity. Sino nagko-control yan? Gobyerno dapat mag-control yan. That's it. Na-privatize lahat ng public utilities natin necessary for industry. Dapat tirahin yan. Privatize. Tubig. Crime water. Buti in-investigate. Crime water. Buti in-investigate na ngayon. Yung tubig na yan. Electricity. Ano pa? Transportation. Cost of raw materials. Binibil ako, wala naman ako doon sa bahay. Kaya dapat ibagsak ang mga dynasty ng bilyar na yan. Hindi lang yan. Yung yung ating marami rin kagaya ng nung bata pa ako Jimmy, mga sapatos ko galing Marikina. That's it.
Yan, Walang industry. kamatayang yan Greg industry. shoes tsaka Yan, yes. Gusto ko nang itapon yung Greg. Ilang taong ko na ginagamit sa elementary yung Ano yan, Matibay bago magkagera yan, no? Matibay. ano pa, Gregs, yung mga ganyan. Tsaka pa, yung mga boots mo, nung naging motorcycle, hindi ba, galing, saan mga Glendale, Glenmore shoes. Wala na nagsarado na. Bakit? Bakit nagsara? Kasi mas mura mag-import sa China. Tama? Tama. Pag-usapan natin yan. Time check. Ang oras, 11:31:06. Okay. Andito tayo sa DWIZ at programang Laban para sa Karapatan. Laban para Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa ka ba sa mga taong nalulungkot ngayon? Kung tipong you're not okay kasi may problema kang pinagdadaanan, hala, may sabi-sabi pa naman ang karamihan na ang labis na kalungkutan ay nakakapagdulot daw ng masamang epekto sa kalusugan. Tara, patunayan nga natin ang claim na yan. Ayon kay Dr. Mark Gilinov, MD, isang cardiologist, ang mga negatibong emosyon ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng vascular reactivity at may posibilidad na magkaroon ng blood clots. Dagdag pa sa health.harvard.com na ang labis na kalungkutan ay nakakapagdulot ng demensya, pagliit ng size ng utak at poor function of skills tulad ng hirap magplano ng mga bagay, madaling madistract kasi hindi makapag-focus at madalas na nagiging makakalimutin. Bukod dito, isinaan sa University of Rochester Medical Chester na ang psychosocial factors gaya ng depression, job loss at grief ay nagiging dahilan ng heart attack at cardiac arrest sa isang tao. Ayan ha, hindi naman masamang maging malungkot, pero sana isipin din nating humanap ng rason upang ma-divert ang ating kalungkutan at mas mainam kung kumonsulta din tayo sa mga doktor upang ang kalungkutan ay hindi maging rason ng ating kamatayan. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness, be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael, Monday to Friday, 6 p.m. At tama, DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Ipinag-uutos ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagpapasara sa isang bakanteng lote na ginawang makeshift terminal sa Megabus Company sa Maliway, Pasay City. Sa isinagawang inspeksyon ng DOTR, nakita mismo ni Secretary Dizon ang kawalan ng magagamit na banyo at mga pasilidad sa komunikasyon sa terminal at magugunitang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya na tiyakin ang ligtas at maginhawang pagbiyahe ng mga pasahero. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, DOJ Office of Cybercrime, FBI at GCash pinalalakas ang kooperasyon laban sa cybercrime. Report mula kay Patrol 24 June Samson. Nagpulong ang Department of Justice Office of Cybercrime, Federal Bureau of Investigation sa Maynila at GCash
upang palakasin ang laban kontra sa cybercrime, partikular sa sektor ng digital finance. Pinalaki sa pulong ang pagpapahusay ng koordinasyon sa mga investigasyon, pagpapalitan ng impormasyon at mga hakbang upang maiwasan ang mga online financial crimes. Iginiit ng mga ahensya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor upang maprotektahan ang digital na ekonomiya. Pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang pangakong magtutulungan sa pagtugon sa mga bagong banta at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga digital platforms. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Jasper Barleta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Friends of Pope, 15 Tanay Street, Barangay San Jose, Quezon City. Exodo, Kabanata 18, Versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. Tangkilikin natin. Sariling atin. 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. Mahal niya tayo. Mahalin natin. Wakasan na ang endo. Ibalik sa Kongreso. Diwa, ang party list na may gawa. Number 143. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor sa pamamagitan ng Project Angel 3. Layunin nitong magbigay ng direktang tulong sa mga batang manggagawa at kanilang pamilya. Noong 2023, naitala ng DOLE ang 327,194 child laborers, 272,821 sa kanila ang nabigyan ng tulong kabilang ang educational assistance, medical aid at livelihood programs para sa kanilang mga magulang. Dahil dito, 188,238 na mga bata ang naialis sa child labor. Nagsagawa rin ang DOLE ng isang gift-giving activity bilang bahagi ng Project Angel 3 na may temang bawat bata malaya, mithiin ang nagkakaisang bansa. Patuloy ang DOLE sa pagpapatupad ng mga hakbang upang tuluyang mawakasan ang child labor sa bansa. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Laban para sa karapatan kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Balik po tayo dito sa Laban para sa Karapatan. Ang pinag-uusapan po natin mga problema ng ating labor sector. And we have with us Associate Professor ng National University at Labor Leader
ng buklod ng bukluran ng manggagawang Pilipinas, si Camario. Camario, nung break natin dito, pinag-usapan mo, moving forward, ano dapat ang gawin ng gobyerno? No? Kasi, apart from the fact na nakita ko dito, no, lalaki every year, Jimmy, ang labor force. Kasi based on Google, no, 500,000 daw ang graduates ng graduating from college. Dadagdagan mo yung unemployment rate ng mga estudyante na nag-graduate sa college na walang trabaho. Wag na nating pag-usapan ng college, high school. Kasi hindi ba ang intention ng gobyerno sa curriculum na yan, employable ka na. After high school, pwede ka na ma-employ. Alam mo, ilan yun? 1.5 million. Every year, annually, ang nag-graduate sa high school. Saan mo isasaksak yung mga estudyante na yan kung walang Iyan yung employment? tinatawag na skilled labor, no? Yung mga nag-aaral, may background and training. Pero There are no jobs. Pag tiningnan mo talaga, pag tinawag na labor force, yung 15 and above yata ngayon, di ba? Yung 15 and above na may capacity na, may capabilities na magtrabaho at gumana ng sarili niyang kikitain. Yun ang labor force, yung may kakayahan ng magtrabaho at kumita, di ba? Iba pa yung skilled labor eh. Ngayon ang binabanggit ni attorney, yung mga may training na, may nag-aral na. Pero ang kabuuan ng labor force, yan yung dapat na ginagamit dun sa pagpapaunlad ng ekonomiya. At yan ay napagtatapat mo kung merong magandang programa na pang-ekonomiya yung gobyerno. At kung wala silang magawa na ganyan, saan mo dadalhin yung labor force? Mag-OFW sila sa abroad, di ba? Maski na nga nagbe-brain tayo. Maski na mag-OFW, hindi pa rin kaya sa laki ng labor force na yan eh. Dahil ngayon, nagdidwindle na rin yung recruitment ng ng diaspora o yung OFW. Yung ating mga... Walang nadadagdag na malalaking industriya para i-absorb yung labor force na yan. So, ang dapat na putulin, yung kawalan ng pagtingin kung paano sasabay yung pagtatayo ng industriya, ng mga industriya na magpuproduce ng manggagawa dun sa pagdami ng labor force na tumataas taon-taon. Yan ay tungkulin ng gobyerno, pagkat yung ekonomiya ay tungkulin ng pagpapaunlad ng gobyerno. Tanong natin kay Camario, no? Yung issue kasi ng ang mga ginagawa ng ibang companies para hindi bigyan ng mandated labor wage, hindi ginagawang regular ang employee. Kasi kung hindi ka regular employee, iba ang sahod mo, no? Laging contractual. Every time na lang, tapos yung probation, tinatanggap o ine-extend na lang. Walang nagiging regular. Miski na sa entertainment industry nga, yung mga cameraman natin, 40 years na. Hindi pa regular. Mga ganyan ang issue. Moving forward, kasi ang karamihan sa atin, ang pinifeature lang pag Labor Day, taas ng sahod. Pero maraming issue ang labor force. Anong mga issue na yan? Kagyat lang yun eh. Band-aid nga lang yung sa usapin ng sahod. Kaya dinistinguish natin yung 200 do sa 1.3, sa 1.5. Ang primeryo naming panawagan dito, balikan nyo yung 2016, ang daming naloko ni Tatay Diggs, no? Diba? Bawasakin ng contractualisasyon, pinagmumura pa yung mga Kanya siya sinuporta ng labor force. Na budol, the greatest budol ever. Ngayon, sabi niya, we will end contractualization. Sa halip na wasakin niya, lalo niyang pinalala. Ginawa niya yung DO 174, Department Order 174, nilegalize niya pa ang contractualisasyon. Kaya nga ang issue natin dyan, bangga yun sa ligang batas. Ano yung PD na yan para maintindihan natin lang? Department Order 174. Okay. Paano naging regularize ang contractualization? Ang sistema kasi hindi na malaman ng manggagawa kung sino yung kanyang kasi ginawang may labor contracting, no? Ina-outsource mo na lang.
Lahat. Wala tayong employer-employee relationship. Lahat ina-outsource, mga janitors outsource, mga cleaning outsource. Circumventional labor code. Circumvention. Okay. Kaya pero ang solusyon pa rin doon, medyo theoretical, yung for test, di ba? Yung rule natin sa test. Kung sino pa rin ang kumokontrol sa mga gagawa, yun pa rin ang kanyang employer. Tama. Pero lumulusot sila dalawa minsan di ba? So yun yung natin dito, dapat wasakin yung contractualisasyon. At the same time, babalik tayo sa usapin ng productivity, tapos yung pinag-uusapan namin ni Kajim, yung ano ba ang silbi nitong mga regional wage board na to? Pinagtanggol pa ng Pangulo kahapon o nung Labor Day na pinag-aaralan daw yung bang San Miguel Beer, iba ba ang presyo nun sa Tawi-Tawi at sa sa Babuyan Island? Pareho lang. Baka nga mas mahal kasi yung... Ang dapat na puntong dapat dyan bigyan diin ng ating mga ekonomista o ng gobyerno. Bakit may regional wage board? Bakit nag-iiwa-hiwalay ng wages? Ang isang ekonomiya na sumasaklaw sa buong kapuluan. Walang konsepto ng kabansaan Regionalistic mag-isip. Does it mean, ang ibig sabihin ba nito, wala tayong pambansang ekonomiya? Siguro kasi kung walang pambansang ekonomiya, meron ka ba nakitang bansa na walang pambansang ekonomiya? Ang logic siguro nila doon. Kung ganyan ang lohika, ganyan ang direksyon ng pag-iisip, abay, primitive ang ating hinaharap. Regionalismo. Hindi na, tawagin mo na kung ano yan, na hindi ka makagawa ng isang pambansang patakaran. National Economic Program, Policy. Magugobyerno ng isang napakahalagang parte ng buhay ng bawat individual, yung ekonomiya. Kaya nga, ang consistent kami niyang Kajim, buwagin yan. Ibalik natin ang problema, ang kargo yan ng ng Kongreso. Trabaho niyan, doon sila ang dapat mag-legislate niyan nationwide, across the world, across the country. Tignan natin, sandali ka, Jimmy. Tignan natin yung lohika ng pagkakaroon ng national, iba-iba per region. Tama ba yun? May statistics ba to show na pag nasa probinsya ka, Visayas, Mindanao, lower ang cost of living? Hindi ko nga maintindihan. Yun ang logic nila Mas mahal daw tumira sa Imperial Manila. Ang simpleng tanong, meron bang national economy? At kung meron, yun lang ipapatupad mong national economic. Kaya nga tawag mo, National Economic Development Authority. Hindi naman ginawang regional. At tapos may mga regional wage boards. Tapos iba yung sweldo dun sa mga ibang riyon. Sa Metro Manila, Region 4. What's the use? Region 3. Hindi, hanggang ngayon hindi ko maintindihan yan. Kaya hindi rin dapat pag-isipan ng malalim ng namamahala ng gobyerno. Ano ba ang silbi ng National Economic Development Authority kung ang pagtingin ninyo sa pambansang ekonomiya ay hindi pambansa? Hindi regional. Kaya may mga regional wages. At iba-iba yung sahod dyan. Pag ganyan, yung mga regional wage board, yun ang magdidesisyon Okay. Ano ngayon ang tingin natin sa takbo ng ating buhay bilang isang nasyon at bilang isang bansa? Di ba? Agree ako sa iyo, Jimmy. Primitibo Talagang hindi walang statecraft, walang statehood thinking. Pang barangay yung thinking na kaya nagpupuntahan lahat sa Maynila dahil ang laki ng rito. Magkakaiba pa rin yung minimum wage, no? Bakit hindi na lang mag-policy? Hindi na lang gawa ng patakarang, tanggalin na yung minimum wage. Hindi, gawin mo lang ang national wage hike na nga. Babalik ulit yan sa Kongreso dahil sila ang gumagawa ng... Ginawa ng Kongreso, ipinasa niya sa Regional Wage Board ang trabaho. Buti pinag-usapan natin ang Kongreso. Dapat doon tayo sa Kongreso mag-rally, kayo magpasahod sa amin. Kung ganyan naman ang Kongreso natin, na karamihan sa kanila, gunggong lahat. Kaya nga, ipinasa yung trabaho, natatawa yung direktor natin. Hindi ba? Meron tayong mga party list precisely para sa mga marginalized. May party list ng labor. Wala nang party list na hijack na. Okay. Ikaw ba naniniwala pa na magaling ang Kongreso natin? Ako naniniwala. Pero at least, sandali doon ako diretso. Hindi ipinapasa mo sa Regional Wage Board Ikaw na ang mumurahin ko diretso. Hindi na itong mga Regional Wage Board na creation mo lang. If you created them, you have the power to destroy them.
legislation. Yes, creature of law lang yan pero naman, eto na, okay, ang argument naman dyan, maraming magandang batas. Marami tayong magandang batas. Constitution lang, napakaganda ng Constitution natin, dignity of labor. Pero walang implementing regulations, okay? Walang may implementing regulations man, wala namang budget na binibigay, no? So ano nang gagawin natin sa bayan nating Sawi? Yan ang attorney. Patuloy pa rin tayo. Lagi niya ng panghuli yung banat sa akin. We can only do so much. Diba? Gawin lang natin ang ating magagawa. Kayo, mabuti kayong abogado, magpatuloy kayong magtanggol ng kapwa Pilipino. Si Ka Jimmy, tuloy niya yung pagiging ekonomista niya. Ako, guro. Turuan ko yung mga mag-aaral ko kahit alam ko ilang bahagi nun ay magiging bansa. Ako ay leader manggagawa. Tuloy ako sa pag-aaral ng labor code at pagtuturo ng kaalaman ko sa manggagawa. Yun lang ang magagawa natin for the meantime, no? Gawin lang natin ang kaya nating gawin sa abot ng ating makakaya. Iboto. Gamitin ang balota. Gamitin ang balota. Nare-remind ako na halala na naman Ang punto ko, asan yung isang pambansang programa nung tinanong ko na yan nung pag-upo pa lang nitong bagong administrasyon meron bang programa? Meron nakasulat naman na binigay. Ang programa kasi ay dapat bunga ng diba? Ng pagtatasa o ng assessment na nagiging summing up na tinitingnan yung bawat performance ng mga nakaraang administrasyon at kung paano unti-unting umuunlad o bumabagsak yung ekonomiya at para yung humahawak na sa kasalukuyan ng pag-manage ng ekonomiya o yung pamahalaan ay mabigyan ng guidance, mabigyan ng direksyon kung ano yung dapat na tutugma o mag-work out o talagang gaganang programa dun sa kalagayan nating pang-ekonomiya. Dahil may pagsusuri, may karanasan, mga teknokrat at may mga nag-aral. Ay, ang problema, walang ganun. Ano ba, asan yung tono ba ng economic development meron tayo? Makikinig ba ang Pangulo doon sa payo niya? Magtayo tayo ng industriya, iayos natin ang import-export natin, yung pong foreign debt servicing natin. Foreign debt service itong Pangulo natin na to. Ba siya doon? Hindi, ito bang Pangulo na to, may narinig ako, nag-aaral to sa Oxford, meron din background ng economics to, di ba? Oo, tinuruan pa rin ni Professor Solita Monsod yan. Economic managers ang problema natin. Narinig ko na naman madalas si Solita. Pag naririnig ko si Solita madalas, ibig sabihin talaga bang hindi na umunlad yung mga pakaisipan na tumitingin nagbibigay ng analysis ng ating pambansa o national economy. Pero si Solita, tinatanong mo hanggang ngayon, ang dami nang sinabi in the past na talagang hindi niya nakakapa kung ano na yung yugto ng development. Ang tumi kasi, Ka Jimmy, ang maraming problema ang labor, no? Pero nandyan rin yung mas kasing laking problema. Yung privatize mo ang mga public utilities kasi yung cost of living natin hindi talaga mahahabol miskin na ganong ka-increase ang minimum wage natin, hindi mahabol. Kuryente, tubig, transportation. Dapat yan ay sagutin ng Republika. Dahil yan ay public utilities. Ngayon, kung hindi mo gusto mo siya i-privatize, ako, to be a philosopher about it, pati Malacanang i-privatize na natin. Wala na rin silbi ang gobyerno. Subasta na lang. Bibidding ka, bidding. 1,000, 2,000. Ganun na lang. Ako, kakaharap ko yung mga undersecretary. Asarin ko, i-privatize na po kayo. Para gumanda ang serbisyo. Kasi sandali, agree ako doon. Privatize na ang Malacanang. Privatize public utility. Public utility should be for public service. Government fund should be kasi lalong-lalo na ngayon eleksyon, 'di ba? Napaka gastos.
ang eleksyon. May tanong Diba? ako So, bago matapos yung oras. Ano bang yugto o ano bang stage of development na ang ating kabuhayan o ating ekonomiya sa kasalukuyan? Kanina nagbigay pa ng statistika si attorney. Hindi ko alam kung paano. Hindi naman kanya galing ng nga, sinong gumawa noon at dapat yung nakakaalam ng statistika yan, alam din kung ano yung gagawin sa pagdidirect o pagdidirehe ng ating ekonomiya. Hanggang ngayon ba, walang nakakaalam kung anong yugto ng development tayo para makagawa tayo ng isang working plan o working economic program na mag-aangat ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ito nakakalungkot at karimari-marim na katotohanan, Kajim. Alam naman nila kung ano ang dapat at solusyon. Ayaw nila gawin. Dahil pag ginawa mo yan, kasabay na kaunlaran ng bayan, uunlad ang kaisipan ng mamamayan. Pag umulad ang kaisipan ng mamamayan, edi patay ang mga dynasty mo. So gusto nilang chaotic, gusto ng mga tao. Kulang din pagsalita ng kagaya ng pagsasalita mo. Ang punto ko, dapat alam nyo ng mga namamahala, dapat yung nagmahawak ng renda ng management, yung NEDA ay nagre-report sa taong bayan. O eto na ang ating unemployment, o kaya kailangan nating magpadala pa ng OFW at ito ang programa dahil hindi magtatayo ng ng mga industriya, hindi kayang i-absorb yung unemployment na yan. So, umasa ulit tayo dun sa korporasyon o yung mga industriya itinatayo ng mga dayuhang bansa. Kung ganyan uli ang programa, ang ibig sabihin nun alam niyo yung national economy, kayo nakakaalam ng mga statistika. That means wala pa rin kayong ginagawang plano para paunlarin yung ekonomiya by industrialization at gamitin yung mga resources. Ganyan lang naman kasimple yung definition ng economics, di ba? Jimmy, kanya nga, may attempt nga. Ginagamit nga yung argument mo as a reasoning to amend the Constitution para papasukin ang foreign investment. Hindi rin naman, that is the wrong solution to the problem, to open to foreign investment. Ang dami nagrereklamo. Technically, nakapasok na mga iba natin mga batas yung rights to reputation right. And everything. Hindi na totoo yung economic nationalism provision ng Constitution. Marami na silang circumvention na nagawa dyan. Globalization and all that. Diba? Parang nakasulat na lang siya doon, pero lantaran na rin siyang binabastos ditong mga nakaupo na ito. Wow, ang dami natin problema sa labor, no? Idagdag ko lang yung there also is, but this is another topic, yung discrimination sa workplace, no? Yes. Yung issue ng, kasi pinadala na ko ng message dito ng head ng ating LGBT community. Shout out ako kay Marie Barbie, issue ng discrimination mga LGBT, hindi binibigyan ng trabaho, mga pero may mga batas na tayo pero walang implement. Ayun na nga lang. Kaya you have to claim, you have to invoke. Final words, kulang tayo sa karas. Final words, maraming salamat ka, Jimmy, attorney. Iniimbitahan ko lahat ng ating, salamat po sa pag-imbita dito. Iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan sa Mayo 6. Tayo po ay may gaganapin pagkilo sa UP Chapel sa ganap na 2:00. Misa yun, Misa. Magdasal tayo. Nandoon po ang ating mga pare, obispo, at ipoproklama po natin ang mga napili nating kandidato, no? Sa pangungunan Calio, Di Calio, at iba pa nating mga napipisil na tingin natin ay magtatagoy ng interes ng taong bayan. Magkita-kita po tayo. At ang panawagan natin para sa labor, no to political dynasty, linisin ang bayang Pilipinas. No to vote buying. Okay. Salamat po. On that note, ka Jimmy, hanggang sa susunod na Sabado, dito na rin tayo sa DWIC Laban para sa Karapatan. Next program, IC Balita, kasama natin sila Sergio Tegabueno at Raul Esperas. Paalala lang, huwag tayong maglagay ng mga gonggong sa Senado at sa Kongreso. Tignan natin talaga ang magagaling na kandidato.
Maraming salamat po. Have a good weekend. Sumainyo ang programang Laban para sa Karapatan.